Hey guys! Welcome back sa ating YouTube podcast entitled Negosyo Lang Tayo. So ngayon, another interesting episode for today. Actually, etong episode na to, isa to sa mga most viewed and most requested na episode natin, no? Maybe 2 or 3 years ago, ang dami na nagre-request na gumawa ng part 2. Pero after so many years, after 2 years or maybe 3 years, ngayon lang nagka-part 2 etong episode na to, no? So, ang unang-unang episode na ginawa natin ay ang mga negosyo na mas mababa sa 10,000 pesos. Ayan. So, ngayon, ito na yung part 2 niya. Ito naman yung mga franchise businesses under 50,000 pesos. Ayan. So, yung unang episode natin, no, regarding this, yung mga cheap na negosyo, ito talaga yung mga businesses na naglilin towards around pandemic ko kasi yung ginawa eh. So, during that time, hindi talaga practical kumuha ng franchise and mas maganda talaga mag-invest sa sariling business, of course, during that time dahil syempre small lang yung budget natin, around 10,000 pesos lang. So ngayon, medyo tumaas-taas na yung budget natin and ang dami rin nating mga franchises na research na magaganda rin yung mga structure nila at very, very affordable. Ayan. So, yan yung mga pag-uusapan natin today, okay? So, 4 na franchises itong nakuha natin. So, itong mga 4 franchises na to, pwede nyo siyang makuha or ma-franchise under 50,000 pesos. So, itong mga franchises na to, all-in na to. Meaning, yung 50,000 pesos mo, lahat-lahat na yon. Wala ka ng other charges na babayaran. Well, except yung renta pa rin. So, given naman na yan. So, pero itong 50,000 na to, all-in na to in terms of franchise fee, sa royalty fee, sa utilities and everything. So, ayun. So, eto na. Mga franchise businesses na under 50,000 pesos. Let's start. So, first out of the 4 business franchise na i-discuss natin ay ang Happy House Donut. Ayan. So, itong Happy House Donut, no, medyo matagal-tagal na siya. Naalala ko kasi during around 2006 or maybe 2007-ish, first ko na encounter yung Happy House Donut, no. So, actually medyo sikat na siya during that time. Medyo bumaba lang yung popularity niya. Siguro today dahil syempre andyan pa rin yung mga big competitors niya, sila Dunkin Donut, nagpasukan pa sila Krispy Kreme, sila yung mga higher end na mga donut businesses dito sa Philippines, and syempre may mga kalaban din siya ng mga homemade donuts, 'di ba? So andyan pa rin of course si Mr. Donut. Ayan, so Jayco andyan din, 'di ba? So maraming competitor si Happy House Donut, pero syempre si Happy House Donut may kinikater kasi siya. So mas mura yung paninda ni Happy House Donut compared sa mga competitors niya, at again, yung mga kinikater niya kasi yung mga majority mga teenagers hanggang mga dun sa bata, no? So kasi affordable nga yung mga prices nila. Okay? So discuss na natin yung franchise structure ni Happy House Donut. Number 1, yung total investment cost na babayaran mo kay Happy House Donut ay 50,000 pesos. So, sakto agad, 50,000 pesos. Okay? So, ano yung breakdown ng 50,000 pesos na yon? So, again, pinramis ko kanina na under 50,000. Okay? So, etong si Happy House Donut, under 50,000 pa rin siya dahil 10,000 out of the 50,000 nito ay security deposit. So, meaning kapag security deposit siya, it is refundable. So, under 50,000 pa rin siya. So, kapag nakuha mo na yung 10,000 mo, 40,000 na lang talaga siya basically. So, again, yung 10,000 doon is security deposit. Okay? And, the remaining 40,000 pesos, yun na yung mismong franchise package mo. All-in franchise package. Okay? So, kung tatanungin nyo, ano-ano ba yung inclusion nitong 40,000 pesos na franchise package ni Happy House Donut? Number 1, andito na yung, of course, yung kiosk or yung showcase mo. But,
meron siyang catch, okay? Etong showcase mo or yung kiosk na ipapahiram sa iyo or yung cart, loan lang to, okay? This showcase or kiosk is on a loan only, okay? So meaning pahiram lang sa iyo, okay? So hindi after ng, for example, after ng kontrata mo kay Happy House, you don't get to keep the showcase or the cart or the kiosk dahil kailangan mo siyang isauli kay Happy House Donut dahil pahiram lang siya. But then again, sa'yo siya during the lifespan ng iyong operation. Okay? So, number 2. Andito na rin, of course, yung donut cabinet, yung pinakamahalaga, lalagyanan ng mga paninda mo. Andyan na rin yung signage, andyan na rin yung showcase cover, franchise orientation, very important dahil syempre pagkain tong hinahandle natin, kailangan matuto tayo kung paano ma-handle properly yung mga donuts, paano i-keep yung freshness niya. So, tuturo din dyan. Andyan na rin yung crew uniform, 5 polo shirt. Dami na rin yun, ha? Crew orientation, kasama na rin, of course. Opening paraphernalias, yung katulad ng mga balloons, mga ribbon, kung magre-ribbon cutting kayo, and opening and marketing support. Ayan. So, for the 50,000 or kahit sabihin na lang natin 40,000 pesos worth na franchise package, for me, sulit na rin talaga si Happy House Donut dahil, again, si Happy House Donut naman, syempre malawak din naman yung market niya dahil syempre pang merienda siya, pwede siyang pang breakfast, pwede siyang pang panggabi after dinner, so again, pang pasalubong, so gusto rin siya ng mga bata, kaya very patok din yung ano niya, yung konsepto niya or yung product niya. Okay? So siguro ang downside lang dito kay Happy House Donut is the branding itself. Again, medyo bumaba yung popularity ni Happy House Donut comparing nung nag-start siya, and ang dami niya na rin kasing competitors. But still, we will give Happy House Donut a 3 out of 5 stars. Yan. So, let's proceed to our next franchise business. So next na franchise business naman natin ay itong Pinoy Pao. Ayan. So ano ba yung Pinoy Pao? Itong Pinoy Pao ay nag-specialize siya sa siopaw business. Ayan. So actually hindi lang naman siopaw yung tinitinda niya. Syempre meron din yung mga siomai and other beverages na kasama. Okay. So pero mainly of course siopaw ang kanilang tinda. Iba't ibang variant ng siopaw. Okay. So let's go to the total investment cost na. Ang total investment cost ni Pinoy Pao ay 25,000 pesos. Napakamura, no? 'Di ba? Parang kung gusto mo lang, for example, kung meron kang 25,000 pesos na spare talaga and wala ka talagang idea kung paano magsimula ng negosyo, paano magpagawa ng cart, paano magpagawa ng signage, paano mag-procure ng produkto, and other machineries na kailangan para sa produktong yun, 'di ba? So andito si Pinoy Pao para sa iyo. Ayan, okay. So ano ba yung inclusions nitong 25,000 pesos na total investment cost? Number 1, of course, andyan yung utensils, one set 'yan. So andyan na rin yung 400 peso initial inventory, franchise seminar, crew training, uniform na one set, meron na ring freebies na e-loading dealership. So, kasama rin yun ha sa business mo. So, pwede ka rin mag-load. Pero I think, may mga naglo-load pa ba ngayon? Dahil syempre, andyan na yung GCash, may load na rin sa bank, online banking, 'di ba? So, well, mas okay na rin kaysa wala, 'di ba? So, meron ka na rin freebie na e-loading dealership, okay? So, I think baka may GCash na kasama dyan na cash in, cash out. Medyo sikat din yan ngayon. And, one electric steamer, of course, for your siopaw, okay? So, si Pinoy Pao, ayan, so, for me, binigyan ko siya ng 1 star dahil, well, number 1, Pinoy Pao really isn't that famous. Kasi, pagdating kasi sa franchise, guys, we need to remember that we're paying for the brand. We're paying for the popularity of the brand. Okay? We're paying for the hard work of the owner that it has given to the brand, which made that brand popular. Okay? Sorry, who made that brand popular. Okay? So, for Pinoy Pao kasi, it really
parang it really didn't catch that wave wherein it became popular in some sense. Why? Kasi of course, Siopaw is a very generic product, no? So, may siopaw sa Lawson, meron siopaw sa 7-Eleven, sa Ministop or Uncle John's, meron ding mga siopaw na nasa sidewalk, nasa mga canteen, 'di ba? So, meron din mga frozen siopaw na tinitinda sa mga supermarket na pwede mong lutuin kahit mag-isa ka, 'di ba? So, siguro as a customer, mas mapapabili ka kasi doon sa mga 7-Eleven na mga siopaw dahil of course mas sikat si 7-Eleven and of course mas kilala yung product safety niya, mas gamay na nila yung flavors ni 7-Eleven or ni Lawson or ni Uncle John's, 'di ba? So, and also if you really want to put up your own siopawan, kung persistent ka talaga na gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong siopaw business, gusto ko siopaw lang, you can do it your own and in a much cheaper way. Okay? Of course, 'di ba? So, and yung steamer, 'di ba? You can buy it naman sa mga, you can buy it online, 'di ba? May mga factories din na nagtitinda niyan. You can put up your own table din. Ilalagay mo lang diyan yung table mo, papatong mo lang diyan steamer mo, lagay mo yung siopaw mo, and you can start selling. And I think it will not cost you 25,000 pesos. Okay? But again, binigyan ko pa rin siya ng 1 star. Why? Because of course, again, katulad ng sinabi ko sa simula, kung wala ka talagang idea paano magsisimula, hindi mo alam kung saan ka bibili ng produkto mo, ng steamer mo, ng gamit mo, dyan talaga papasok yung mga value ng franchises na katulad ni Pinoy Pao. Okay? So, I'm sorry but I need to give Pinoy Pao 1 out of 5. 1 out of 5 stars. Ayan. Again, may value pa rin siya kahit papano, but kailangan pa rin natin kasing maintindihan yung essence ng franchising itself. Okay? Let's move on to our third franchise. Our third franchise is the Sisig Stop. Ayan, isa sa mga very famous cuisine or dish ng mga Pilipino. Isa rin yan sa mga favorite ko, no? Ang sisig, no? So, magkano ang total investment cost ng isang Sisig Stop? Ang total investment cost ng Sisig Stop ay 42,888. Mas mahal siya compared sa siopaw, no? Well, given the fact naman na mas mahirap at mas magastos talaga ang paggawa ng sisig, no? So, ano-ano ba yung inclusion ng franchise package ng The Sisig Stop? So, number 1, andyan na yung collapsible food cart. Actually, natuwa ako dito sa collapsible food cart nila, no? Kasi, very convenient ang collapsible food cart, no? For example, kung naka-identify ka ng area na gusto mong ilagay ito si Sisig Stop, tapos after ilang months, na-figure out man na hindi pala okay doon, you can just fold your cart and put it on another location. That easy, 'di ba? Kasi yung mga kiosk ang hirap noon bolted yun sa sa tiles 'di ba? So it's very inconvenient to move. Pero dito kay Sisig Stop, maganda yung concept niya na collapsible yung food cart niya. Next, andyan na of course yung microwave oven, yung food tong, initial inventory, again, seminar, training, set of uniform, at meron din siyang freebie na e-loading dealership. I think sister company to si Pinoy Pao at si Sisig Stop, no? Kasi may, actually same sila ng font, same sila ng itsura ng logo, at pareho silang may e-loading dealership. So, I think sister company tong dalawang to, no? So, binibigyan ko naman si Sisig Stop ng 2 out of 5 stars. So, bakit, no? So, again, same with Pinoy Pao, no? Sisig is again, katulad ng sinabi ko sa simula, paborito ng lahat ng sisig. Ibig sabihin, napakaraming mga tindahan na pwede kang bumili ng sisig. Nandiyan yung mga karinderya, yung mga kantin. 7-Eleven, may sisig din. Isa sa mga pinakasikat na produkto ng 7-Eleven, sisig. 'Di ba? So, may mga ihawan na nagtitinda ng sisig din. May mga, anong tawag dito? Yung mga, parang mga Baga Manila na mga event na nagtitinda rin ng sisig, 'di ba? So,
ang daming alternative at ang daming competitors ni Sisig Stop. And to be honest, if kaya magtinda ng isang karinderya ng sisig sa ulam nila araw-araw, hindi mo, ibig sabihin, hindi mo kailangan gumastos ng 42,888 pesos para lang magtinda ng isang produkto na sisig. Okay, that's what I'm saying. Same with Siopaw. If persistent ka talaga magkaroon ng sarili mong sisig na negosyo, you can do it your own. You can do it on your own. Pwede kang mag-procure ng mga sarili mong gamit, kayang-kaya mong magluto ng sarili mo, and definitely hindi ka aabutin ng 42,888 pesos. And katulad din ang sinabi ko kanina, if wala ka talagang alam sa pag-procure, sa pag-setup ng isang negosyo, doon talaga papasok si Sisig Stop at si Pinoy Pao. Ayan, so ayan. Again, 42,888 pesos ang Sisig Stop. But I give it a 2 out of 5 stars. Bakit 2? Kasi for me, mas may value for money yung sisig eh. Mas may value for money siya. Kasi yung Siopaw, medyo hindi mo kasi siya kayang minsan kainin araw-araw eh. 'Di ba? Yung sisig kasi dahil paborito nga siya ng Pinoy, talagang minsan kaya mo siyang araw-arawin, 'di ba? In a week baka kaya mong mag 3 or 4 times na sisig, and that's just me, 'di ba? Well, hindi ko rin naman alam yung iba, but for Siopaw, I think once a week lang yan or twice. Okay? So we give Sisig Stop 2 out of 5 stars. Okay? Let's proceed to our last franchise. So our last franchise is one of the most famous popcorn business in the Philippines. Ito ay ang Kettle Corn. Ayan. So si Kettle Corn actually isa sa mga talagang very very famous na popcorn stores talaga dito sa Philippines, no? Dahil number 1 pangmasa siya. And number 2, ang sarap eh, 'di ba? Ang sarap din talaga ng popcorn ni Kettle Corn, lalo na yung caramelized na popcorn niya. Ang sarap talaga. And ang ganda rin ng color ni Kettle Corn. Very very eye-catching yung color ni Kettle Corn na red, yellow na with popcorn popping behind their logo, no? So it's very attractive. And again, I think for me, na-establish naman na talaga ni Kettle Corn yung business niya. Na-establish niya na talaga yung brand niya, at na-establish niya na rin talaga na isa siya sa mga pinakasikat na players pagdating sa popcorn industry dito sa Pilipinas. Punta na tayo sa total investment cost ni Kettle Corn, no? And si Kettle Corn, out of the 4 na diniscuss natin, si Kettle Corn pa ay ang may pinakamurang total investment cost. Nagre-range siya eh. Ranges from 2,250 to 15,000 pesos. Pero nilagay ko na lang yung 15,000 pesos, of course, kasi gusto natin ilagay yung maximum talaga na investment na pwede nating ilagay dun sa business. So, pero nagre-range siya from 2,250 to 15,000 pesos. Okay? So, ang total investment cost ay 15,000 pesos. Nagva-vary lang siya, depende kung anong gusto mong type ng business. Kung gusto mo ng cart, kung gusto mo ng product only, kasi may mga ganong options sila eh. Okay? So, ano ba yung inclusions netong 15,000 pesos na total investment cost ni Kettle Corn? So, yung 15,000 pesos na package, ang inclusion niya ay ang tangible kiosk, of course, yung tindahan mo mismo. Andyan na rin yung equipment and crew uniform. Siyempre, isa sa mga pinaka-importante. Pero, ang maganda dito kay Kettle Corn, no, hindi na kasi niluluto yung popcorn niya. Talagang naka-display na lang agad kasi naka-seal na yung mga popcorn niya. So, no need for you to pop yung mga popcorn or to cook. Pero, I think may mga nakikita rin ako mga Kettle Corn na I think parang fresh yung ginagawa nilang popcorn. So, I think may mga ganun din kayong options na pwedeng gawin, no? Kung gusto nyo fresh na popcorn, may mga ganung structure din sila. But mostly, itong kay Kettle Corn, reselling lang talaga to ng mga packed na popcorn nila, no? So, yun ang inclusions. Actually, konti lang talaga inclusions ni Kettle Corn. Dahil, of course, 15,000 yung ganun kababa, 15,000 yung
franchise package niya. But again, Kettle Corn, sobrang sikat siya, value for money, very famous brand. That's why we give it a 4 out of 5. Bakit? Dahil out of the 4 na napag-usapan natin, siya pa yung pinakamura. At given the fact na siya yung pinakasikat. And also, in terms of management of product, hindi agad mapapanis yung product mo kay Kettle Corn dahil of course, sealed siya and yung expiry niya hindi naman agad-agad. Kaya kapag may hindi ka nabenta, in terms of food waste, wala talaga masyado kay Kettle Corn. Wala talaga. And of course, in terms of the inventory itself, yung popcorn lang mismo. And lastly, babalik tayo sa napag-usapan natin, ano yung essence ng pag-franchise? The brand itself. And Kettle Corn, very established company, very established brand. Kaya, binigyan natin si Kettle Corn ng 4 out of 5 stars. Okay? So, ayun guys, that is our episode for today. I hope na nag-enjoy kayo and I hope na may mga nakuha kayong information sa mga dream business nyo or dream franchise nyo na gusto nyong makuha or gusto nyong matayo. Ayan. So, if you have time, pwede ka pa kayong manood ng ibang episode ng Negosyo Lang Tayo. Feel free to browse and feel free to share our episodes to your friends and family members. And please follow our Instagram account and our Facebook page at Negosyo Lang Tayo. Okay. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe din at nakikinig kayo sa podcast na to, please subscribe to our channel and hit that notification button. Okay? So, thank you guys for listening and see you again next time. Peace.